2 araw ng pag-harvest ang ipapakita ko sa inyo dito sa aking pure purple na kamote. Date pala ngayon ay March 19, 2026 at mamaya ipapakita ko din sa inyo kung gaano kaganda ang pagka-purple or violet kapag naluto na. Konti lang pala ang natanim ko kasi hindi marami ang mga tangkay na nasave ko. Hindi pa talaga malalaki ang mga laman nito o hindi pa sakto ang maturity kasi mas lalaki pa ito. Excited lang ako na makatikim ulit kasi isa din ito sa gusto ko na variety. So ito na guys, ang day 1 ng aking pag-harvest. Narito na lahat ang manakuha kong pure purple na kamote. So steam ko na pala ito sa kanin guys. Bubuksan ko na ito ngayon para makita ninyo ang loob. Attractive talaga ang kanyang kulay, pure violet. Walang halong ibang kulay. Maraming recipe ang pwedeng maluto dito sa kamote na purple na hindi na kailangan palagyan ng food color. Kahit itong maliit ay purple pa din. Narito na guys ang day 2 sa pag-harvest ko nitong purple kamote. Ang date natin ngayon ay March 21, 2026. Mas malalaki ngayon ang nakuha kong mga laman. Yan guys, may nakita ko dito guys. Okay. Yan, oh. Maraming salamat pala sa lahat ng mga nanood. So huwag ninyong kalimutan guys na i-follow itong aking account, mag-like o react, comment at i-share itong aking video. So ito lang guys ang mga nakuha kong mga laman ngayong araw. 2 update ang ipapakita ko sa inyo dito sa tanim kong mulberries malapit sa palayan. Ang date ngayon ay March 19, 2026. Ang maganda dito sa mulberries kapag paulit-ulit mong pinuputulan ng kanyang mga sanga ay bubunga talaga ito. Saka maraming sustansya ang makukuha natin sa pagkain ng mulberry fruits. Mataas ito sa vitamin C. Yung iba, ginagawa nilang tea ang mga dahon.
Maramihan talaga magbunga itong mga mulberries. Pure organic lang ito guys. So ito na lahat ang mga napitas ko ngayong araw. So ang date natin ngayon ay March 21, 2026. So ipapakita ko sa inyo ang update nitong aking mulberry na nilagyan ko ng support ng mga dahon para hindi makain ng mga ibon guys yung kanyang bunga. Ito na ang pangalawang araw sa pagpitas ko dito sa mga mulberries. So tingnan ko dito guys. Dito isa. Dito siya. Tapos dito. So yung ginamit ko ditong pantakip guys, yung kanyang sariling dahon. Ayan o. Ayan. So ito o. So itong sa ibaba hindi masyadong nabalot ko, pero ito guys nabalot kaya hindi kinain ng ibon. Ayan o. Tapos ito naman o, ang ganda nito guys o. So malapit na mag dark yung kanyang bunga. Yan, so titingnan ko pa yung iba dito guys. Ayan. Uy, ito. Hindi siya na ano ng ibon, no? Ito siya. Ayan. Andyan pa din yung kanyang mga bunga. Tatanggalin ko muna ito. Tapos dito wala na. Yan, so baka yung iba dito guys ay nahinog na talaga kaya nahulog. Yan, so intact pa din yung kanyang mga bunga. So hindi man lang siya nabawasan. Yan. Yan, so hinog na din. Meron dito na kinain na ng ibon, no? Hindi na to pwede. Merong isa dito. Ayan. Tapos ito guys, kukunin ko na lang. Tapos dito meron pang isa. Yan, so ito guys ang mga nakuha kong mga mulberry. Dito naman sa aming likod ay may nakita akong hinog na bunga ng aking mulberry plant. Kapag ganito naka-dark ay napakatamis na talaga. Yung mga nakikita ninyong mga pula ay maasim pa.